Pero bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang lalaki na bumulong. Diyos ko, kausapin mo po ako. At isang ibon ang umawit. Pero hindi iyon narinig ng lalaki. Kaya sumigaw siya, Diyos ko, kausapin mo po ako. At kumulog ng malakas sa kalangitan. Pero hindi niya ito binigyang pansin. Tumingin ang lalaki sa paligid at nagsabi, Diyos ko, ipakita mo ang iyong sarili. At isang bituin ang kumislap ng maliwanag. Pero hindi niya iyon napansin. Sa huli, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, sinabi ng lalaki, Diyos ko, hipuin mo ako para malaman kong naririto ka. At sa sandaling iyon, isang paru-paro ang dumapo sa kanya. Pero itinaboy lang ito ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Ano pong aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Kung minsan, mga kanyusik, nakatuon po ang pansin natin sa pangarap, sa ating po mga dasal na lagi nating hinihiling sa Panginoon, sa mga malalaking bagay na gusto nating makamtan. Kaya pag nabibigo tayong makuha yung mga hiling natin, akala po natin hindi na tayo pinakikinggan ng Diyos. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero baka hindi lang natin napapansin, mga kanyosik, no? Na sumasagot na pala ang Diyos sa dasal natin. Hindi nga lang sa paraan na gusto natin. Diba? Nag-expect tayo na ito yung hiling natin, ito yung dasal natin sa Panginoon. Pero ito yung gusto nating maging tugon niya. Pero iba pala yung nagiging sagot sa atin ng Panginoon. Minsan, kaya hindi natin makita ang sagot ng Diyos ay dahil sobra tayong nakafocus sa isang direksyon. Gusto natin, ganito ang sagot, ganito ang timing at ganito ang paraan. Pero ang Diyos po, mas malawak ang nakikita niya. Alam niya kung ano ang makabubuti at kung ano ang makakasama sa atin. At kung minsan, ang sagot ng Diyos ay dumarating sa pinakatahimik at hindi natin inaasahang paraan. Isang tao na dumaan para tulungan ka, no? Isang pintong nagsara para mailigtas ka sa malaking problema, o isang maliit na pangyayari na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy. Minsan, mga kanyusik, no, may mga gagamitin ng Panginoon na instrumento or mga sitwasyon para maibigay sa iyo yung tugon sa iyo pong mga panalangin. Kaya huwag agad magsabi, no, mga kanyusik, na hindi ka pinakikinggan ng Panginoon. Baka ang kailangan mo lang gawin ay buksan ng iyong puso at mga mata para makita mo na matagal ka na pala niyang sinasagot. Pero sa paraang mas tama, mas ligtas, at mas makabubuti para sa iyo. Sabi po, mga kanyusik, sa Psalm chapter 46 verse 10, Be still and know that I am God. Paalala po ito sa atin ng Panginoon na siya po ay laging nandyan, nakagabay at nakaalalay sa atin. Kahit po sa mga panahong akala po natin hindi siya nakikinig or hindi niya tayo pinakikinggan. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.